Sa kasagsagan ng kaniyang huling taon bilang HRM student, napunta si Mariel sa isang kilalang hotel sa Maynila para sa kanyang on-the-job training. Labis ang tuwa, lalo na nung nakita niyang malaking oportunidad ito para makita ang tunay na operasyon ng isang prestihiyosong establishmento. Pero hindi niya inakalang sa likod ng marangyang chandelier, carpeted halls at mabangong lobby ay may mga lihim na mas nakakatakot kaysa sa mga kwentong naririnig lamang niya noon. Maayos ang lahat sa simula. Pinakilala siya ng HR supervisor sa housekeeping department kung saan siya madalas ma-assign. Habang naglilinis sila ng silid sa ika-11 palapag, napansin ni Mariel ang isang kakaibang lamig na tila galing sa sahig. Normal lang yan, wika ng kasamang housekeeping staff na si Ate Lisa. Basta pag dinala ka sa mga lumang kwarto, huwag ka na lang masyadong magtanong. Hindi na lang kumibo si Mariel, pero nanindig ang balahibo niya. Sa bawat pagpunta niya roon, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa salamin ng aparador. Lumipas ang ilang linggo at unti-unti niyang naririnig ang mga bulong-bulungan ng mga empleyado. May mga sinasabing dating kliyenteng nagpakamatay sa hotel, mga bisitang bigla na lang naglalaho, at isang babae raw na palaging nakikitang nakatayo sa dulo ng hallway ng ika-14 na palapag. Isang floor na hindi umano dapat ginagamit dahil maintenance daw. Isang gabi, na-assign si Mariel sa night shift. Kinailangan niya magdala ng extra towels sa room 1407. Napakunot ang noo niya. Hindi ba't sabi nila under maintenance ang ika-14 na palapag? Nang tanungin niya ang front desk, ngumiti lang ang night receptionist. Just follow the request, trainee. Room 1407. Guest is waiting. Pumasok siya sa elevator, dala-dala ang mga tuwalya. Pagdating ng 14th floor, agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang ilaw ang nakasindi maliban sa mahina at kumukurap na fluorescent sa dulo ng pasilyo. Kinabahan si Mariel ngunit naglakad pa rin siya papunta sa 1407. Paglapit niya, hindi niya kailangang kumatok. Dahan-dahang bumukas ang pinto para bang inaanyayahan siyang pumasok. Nasilip niya ang isang kwartong luma ang ayos, hindi tulad ng modernong disenyo ng ibang kwarto sa hotel. Hello po, towels delivery. Ito na po yung hinahanap niyo. Mahina niyang bati. Walang sumagot. Nang ilapag niya ang tuwalya sa gilid ng kama, napansin niyang basa ito, para bang ginamit na. At sa salamin ng aparador, may refleksyon ng isang babaeng nakaputi, nakatalikod sa kanya, nakatayo sa mismong pintuan. Napatili si Mariel at mabilis na lumabas, halos mabitawan ng trolley. Pagbalik niya sa lobby, hinanap niya ang night receptionist upang magtanong, pero wala na ito roon. Ang sumalubong sa kanya ay ang guard na nagulat kung bakit pawis na pawis siya. Nang banggitin niya ang room 1407, lalong nagdilim ang mukha nito. Walang 14th floor dito, miss, mariing sabi ng guard. Tingnan mo sa elevator, oh, hanggang 13 lang tayo. Nang suriin niya ito, totoo nga. Wala ngang 14 sa panel ng elevator. Simula noon, gabi-gabi na siyang ginugulo ng bangungot. Lagi niyang nakikita ang babaeng nakaputi, nakatayo sa dulo ng kanyang panaginip. Minsan ay naririnig niya ang boses nito. Hindi ako makaalis. Tulungan
mo ako. Sa hotel naman, mas lumalala ang kanyang karanasan habang naglilinis sila ng banyo sa isa sa mga presidential suite. Bigla na lang bumuhos ang shower kahit walang naka-on. Pagtingin niya, parang may aninong dumaan sa salamin. Sanay ka na rin, Iha, bulong ni Ate Lisa. Matagal na silang nandito. Huwag ka na lang masyadong magpapansin ng mga ganon. Pero paano siya hindi manginginig kung mismong pangalan niya ay binubulong sa hallway? Kung mismong kama na nilalatagan niya ng bedsheet ay biglang aandar na parang may humiga. Isang gabi, hindi na nakatiis si Mariel. Kinausap niya si Ate Lisa. Ate, sino po ba talaga yung babae sa kwarto? Yung nakaputi. Lagi ko na siyang nakikita eh. Napabuntong hininga ang kasamahan niya bago sumagot. Si Clarice. Isa siyang HRM student din tulad mo. 5 taon na ang nakalipas. Pinadala rin siya dito para mag-OJT. Pero nawala siya. Huling nakita, pumasok siya sa 1407. Hindi na siya lumabas. Nanlamig si Mariel. Pero sabi niyo wala ngang 14th floor. Yun ang misteryo, Iha. Hindi dapat umabot ang elevator sa 14. Pero minsan, kapag may pinipili ang hotel, nagbubukas ang sahig na yon. Kinabukasan, matapos ang klase, bumalik si Mariel sa duty. Wala pang 10:00 ng gabi nang biglang mag-brown out. Nagmadaling pumunta ang staff sa generator room at naiwan si Mariel sa koridor, nag-iisa. Pagdilim ng paligid, nakita niyang muli ang babae. Ngayon ay nakaharap na. Maputla ang mukha nito, duguan ng labi, at putol ang isang daliri. Nagsimula itong lumapit sa kanya. Mabagal, nakatingin ng diretsyo. Napasigaw siya at tumakbo. Pero para bang walang katapusan ng hallway. Bawat pinto'y 1407 ang numero. Kahit anong hawak niya sa doorknob na sarado. Hanggang sa biglang bumukas ang isa at para bang hinihigop siya papasok. Nakita niyang muli ang lumang kwarto. Ngunit ngayon nakalatag sa kama ang bangkay ng isang dalagang estudyante. Nakaputi kagaya ng multo. Sa tabi ng bangkay nakasulat sa dingding gamit ang dugo. Hindi ako nakapagtapos. Ikaw ang magpapatuloy. Nang lumapit siya, bigla itong bumangon at hinawakan siya sa braso. Malamig na malamig ang haplos at halos hindi siya makahinga. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Mariel sa eskwela o sa hotel. Ang sabi ng management, bigla raw siyang nag-resign at umuwi sa probinsya. Pero walang ni isa man ang nakapagpatunay. Si Ate Lisa, habang naglilinis ng kwarto isang araw, ay nakakita ng trainee ID ni Mariel sa ilalim ng kama sa isang lumang silid. At mula noon, may panibagong kwento na ang hotel. Isang babaeng trainee na madalas nakikitang naglalakad sa mga pasilyo, dala-dala ang isang bandel ng tuwalya. Nakangiti, ngunit may bakas ng takot sa mga mata. Ang mga bagong interns, kapag tinanong tungkol sa 14th floor, ay palaging nakakarinig ng parehong babala. Kung makakarating ka sa 1407, huwag kang papasok.
papasok. Baka hindi ka na makalabas.